President Duterte will be keeping Health Chief Francisco Duque III in his cabinet despite some senators calling for his resignation. Ayon sa pahayag ni Executive Secretary Salvador Medaldea, nireject ng Pangulo ang panawagan ng hindi bababa sa 15 senador na magbitiw na sa pwesto si Duque sa gitna ng COVID-19 crisis. Dagdag ni Medaldea, inaasahan ng Pangulo na pagbubutihin pa ni Duque ang kanyang trabaho. Ngunit bakit nga ba gusto ng ilang mambabatas na bumaba sa pwesto si Duque? Alamin natin yan mula kay Mean Los Baños, live mula sa Pasig City. Mean, ano nga bang sinasabing dahilan ng ilang senador para sa kanilang panawagan na magbitiw na si Duque? Alam mo, Chester, maraming dahilan at maraming senador ang naniniwala at nagsasabing dapat nang bumaba sa pwesto si Health Secretary Francisco Duque dahil daw yan sa sunod-sunod na kapalpakan at pagkukulang niya sa pagharap dito sa COVID-19 crisis. In fact, Jess, alam mo kaninang hapon lang 15 senador ang naghain ng isang resolusyon na nananawagan para sa immediate resignation ni Secretary Duque. Failure of leadership, lack of foresight, negligence at inefficiency, yan daw ang mga pangunahing dahilan bakit sa tingin ng maraming senador dapat nang magbitiw sa pwesto si Health Secretary Duque. Dahil sa kanyang pagkukulang, hindi raw naging maganda ang pagplano ng gobyerno kung paano nito haharapin ang COVID-19 pandemic. Nagdulot din daw ito ng mabagal na aksyon at pabago-bagong polisiya sa gitna ng krisis. Dahil daw dyan, nalagay sa alanganin ng maraming health workers, yung mga frontliners at ang taong bayan. Sinisisi rin nila si Duque dahil hindi kaagad nito inirekomenda ang pagban ng flights mula China noong naimbitahan ito sa Kamara noong Enero. Sabi pa ni Senator Kiko Pangilinan, tila inuna pa raw kasi ni Duque ang interes ng China kaysa sa kaligtasan ng mga Pilipino. Noong Pebrero naman, sinabi ng Health Secretary na 17% pa lang ng mga pasahero na kasama sa flight ng 2 Chinese nationals na unang naging COVID patients dito sa bansa ang na-trace. Ayon sa mga senador, dahil walang malinaw na koordinasyon sa pagitan ng DOH, CAAP at Civil Aeronautics Board, na-delay ang contact tracing at posibleng naging dahilan pa ng unang pagkalat ng virus sa bansa. Bigo rin daw si Duque na ma-warningan agad ang medical community at ang publiko na may mga pasyente na palang naka-admit sa mga ospital na may COVID-19 symptoms. Sa halip ay paulit-ulit pa niyang sinasabi sa mga press conference na wala pang kaso ng local transmission sa Pilipinas. Dahil daw dyan, mas maraming Pilipino at mga health workers ang na-expose sa virus. Hindi rin daw napaghandaan ng ahensya ang mga kakailanganin sa laban sa COVID-19 gaya na lang ng mga PPE. Kinulang din daw ang DOH ng mga testing kit na magkukumpirma ng coronavirus infection dahil hindi kaagad nag-order ang ahensya. Hindi rin daw nito kaagad binigyan ng accreditation ng iba pang mga testing centers para sana mas napabilis ang pagresponde ng mga LGU gaya na lang daw sa kaso ng Marikina. Si Senator Sonny Angara na isa sa 3 senador na tinamaan ng COVID-19, sinabing pumirma siya sa reso dahil naniniwala siyang hindi dapat magpatuloy ang ganitong estilo ng pamumuno kung gusto nating malampasan ang krisis na ito. Late na nga raw tayo sa testing, halos wala pa raw nangyayaring contact tracing. Sabi naman ni Senator Joel Villanueva, hindi nila pinipersonal si Duque. Samantala, 15 senador ang naghain ng resolusyon pero 14 pa lamang ang nakahabol ng kanilang electronic signature. Kabilang sa mga nakapirma sila Senate President Soto, Senate Majority Leader Zubiri, Senators Binay, Poe, Pacquiao, De La Rosa, Lacson, Tolentino at Lapid. Hindi pa nakapirma ang mga senador na taga-oposisyon at ilang taga-mayorya, gaya ni Senador Bongo na chairman ng Committee on Health. Ayon naman sa palasyo, habang nakapwesto pa ang isang gabinete ay ibig sabihin, tiwala pa ang Pangulo sa kanya. Every cabinet member serves at the pleasure of the President, and habang hindi sila tinatanggal, the President continues to have full trust and confidence in them. Just paliwanag lang ni Senator Ping Lacson, walang kinalaman si Pangulong Duterte sa inihain nilang resolusyon. Ang sagayong para lang daw sa mga senador, apila o demand yung gusto nila na mag-resign na si Secretary Duque, pero sa huli, desisyon pa rin naman daw ng kalihim kung siya ay magbibitiw sa pwesto o hindi. Jess? Okay, given nga, katulad ng sinabi mo, Mean, paliwanag ni Senator Lacson na basically, it's just an appeal, yung kanilang ginawa. Pero meron na ba silang reaksyon doon naman sa naging pahayag ng palasyo na tiwala pa rin sila kay Secretary Duque?
So far, Jess, wala pa. Nagtanong na rin tayo sa kanila matapos natin makuha yung statement coming from Executive Secretary Medialdea, pero wala pa silang reaksyon dun sa hindi pinagbigyan ng Pangulo. Actually, more on kay Secretary Duque na hindi, parang inisnab din naman ni Secretary Duque, ayaw din naman niya mag-resign. Wala pa silang komento tungkol dyan, Jess. Okay, meron bang napupusuan yung mga mambabatas natin na posibleng pumalit kung sakali kay Secretary Duque bilang kalihim ng Department of Health? Yung sabi nila Senator Joel Villanueva, nila Senator Ping Lacson, nag-usap-usap daw sila, wala silang name in mind. At sabi ni Senator Ping Lacson na pagdesisyonan din daw ng mga senador na kung sakasakaling bababa sa pwesto si Secretary Duque, hindi sila magre-rekomenda kung sino ang papalit sa kanya. Pero ang sabi ni Senator Lacson, take note, sabi niya, hindi naman daw sila naghahanap ng more competent health secretary. Naghahanap lang daw sila ng competent na Secretary ng Department of Health. That's enough, sabi niya Senator Lacson. Pero si Senator Kiko Pangilinan, meron siyang binanggit na dalawang pangalan. Dr. Gerardo Legaspi, ito yung PGH Director, pwede daw pumalit yan. Pwede rin daw bumalik si dating DOH Secretary Manuel Dairit. Jess? Okay, but at the same time, sinubukan ba ng mga senador na kausapin muna si Secretary Duque bago sila gumawa or bago nila ginawa itong kanilang resolution? Mukhang walang pakikipag-usap sa tingin ko. Mukhang walang pakikipag-usap doon sa kanilang mga statements sa atin. Walang pakikipag-usap kay Secretary Duque. More on, tingin ko, tinake note nila, inobserve nila, at tinandaan nila lahat ng mga naging performance, lahat ng naging mga statements ni Secretary Duque simula nung Enero, nung pumutok itong issue ng coronavirus mula Kamara hanggang Senado, hanggang sa nangyayari ngayon na pandemic. Kasi talagang detalyado yung resolusyon na kanilang inihain, 7 or 8 pages. Inisa-isa talaga nila yung tingin nila mga pagkakamali ni Secretary Duque. Jess? Alright, maraming salamat, Mean Los Baños.